Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa umilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang pag-alaala sa mga nagawa ni Elias ang ating narinig sa ating unang pagbasa. Pag-alaala sa mga nagawa ni Elias. Kung matatandaan natin, kahapon ang naging huling sandali ni Elias. Naalala niyo pa yung kwento? Nasaksihan ni Eliseo kung paano kinuha si Elias. Sinong sumundo kay Elias? Isang karwahe at kabayo na nag-aapoy. Yan, no? Di ba? Medyo madrama yung pagkakuha kay Elias. Sinundo siya ng nag-aapoy na karwahe at kabayo. At bago siya iniakyat sa langit, pinalibutan siya ng ipo-ipo. Saka siya nawala at iniakyat sa langit. Kaya naman, isang tribute, kumbaga, o pagbabalik tanaw sa mga nagawa ni Elias, ang inisa-isa ni Sirak. Di ba ganon? Pagka namatay ang isang tao, dyan lang naaalala yung mga ginawa eh. Kapag wala na, dyan mo naaalala. Ganyan tayo magaling eh, no? Kung kailan wala na, saka mo naalala. Nung nandyan, hindi mo inaalala ang mga nagawa. Tama? Ganun din ang nangyari. Inisa-isa ni Sirak ang mga magagandang nagawa ni Elias. Andyang pinigil niya ang ulan sa ngalan ng Diyos. Andyang ibinagsak niya ang mga hari. Binuhay ang isang patay. Ano pa? Kay Elias pinadaan ng Panginoon ang planong kaparusahan ng mga tao.
Siya yung magsasabi. Ano pa? Kay Elias din, pinadaan yung pagtatalaga sa mga hari na pinili para maghiganti. Siya yung tagapagsabi. Kung tutuusin, hindi naging madali ang mga nagawa ni Elias. Hindi madali. Hindi madaling kalabanin ng hari. Kaya nyo ba yon? Hindi madaling bumuhay ng patay. Kaya ba natin yon? Hindi madaling sa atin dadaan ang balita na may kaparusahan. Naku, siguro pag tayo nagsabi, aawayin tayo ng mga tao. Di ba? Ano sabihin sa'yo? Sino ka ba? Bakit mo nasasabi yan? Sino ka ba? Di ba? Hindi naging madali yung mga nagawa ni Elias dahil lahat ng ito ay ipinagawa lamang sa kanya. Ipinagawa. Sabihin niyo nga po ninyo, ibig sabihin, hindi siya ang nag-isip. Ipinagawa. Hindi sa kanya galing ang ideya. Ipinagawa. Hindi sa kanya nagsimula. Ganito ang naging buhay ni Elias. Tila isang nag-aapoy na tao na para bang nagbibigay ng init at liwanag sa lahat. Gaya ng isang apoy, hindi ba? May nagpapaningas bago sumiklab. May nagpapainit bago magliyab. May nagpapanatili para magtagal ang apoy. Di ba pag nag-iihaw kayo, hindi naman yan sisindi agad. Tama ba? Di ba? No? May magpapainit, hindi kusa ng uling. No? At para mapanatili, may magpapaypay. Hindi ba? Ganyan ang apoy. At ganyan si Elias. Parang liwanag at init. Hindi sa kanya nagmula, kundi nagmula sa Diyos. Nagmula sa Diyos. Paano mo nga naman haharapin ang mga hari kung gamit lang ang sarili mong lakas? Sino nga ang makakapagpigil ng ulan kung gagamitin ang pantaong kakayanan? 'Di ba? Ang hirap nun. Tayo nga, 'di ba? Anong ginagawa natin para wag umulan? Hello. Anong ginagawa? Sabihin mo, Ate Dang, nag-aalay ng itlog. Bakit? Dasal natin yun eh. 'Di ba? Bakit? Kaya mo bang patigilin ng ulan? Kahit magsasayaw ka dyan at tumambling ka, hindi yan. Kaya nga ang ginagawa natin, nagdadasal tayo. Nag-aalay tayo. 'Di ba? Imposible ang bumuhay ng patay kung ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Paano to nagawa ni Elias? Lahat ito ay dahil sa Diyos. Lahat dahil sa Diyos. Kaya't minsan, magandang malaman kung ano ba ang ginawa ng Diyos sa ating buhay na hindi natin kayang gawin kung sa sariling lakas lang natin. Napapaisip ba kayo ng ganon? Yun ang magandang balikan. No? Yung mga, ano ba yung nagawa ng Diyos? No? Buti na lang merong Diyos. No? Naalala ko, nung iniwan ko yung aking trabaho, sinuko ko yung aking trabaho para pumasok sa seminaryo, hindi ko alam kung paano ko matatapos ang pagpapari. No? Dahil wala na akong pantustos, wala na akong mahuhugutan, wala na akong makukunan, hindi naman ako humingi sa aking magulang. No? Kasi sinusubukan ko munang panindigan yung aking naging desisyon. Kaya yung lahat ng aking ipon, dinala ko, o yung iba iniwan ko, yung para sa akin na natira, inubos ko para sa Diyos. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Lahat to gagamitin ko. Kung saan umabot ito, bahala ka na talaga. Kung abutin to ng 3 taon, di 3 taon. Kung maubos, na hindi ko pa natatapos ang formation, di yun. Bahala ka na talaga.
Wala na akong mahuhugutan. Wala na akong makukunan. Pero masasabi kong magaling ang Diyos. Dahil siya ang kumilos at gumawa ng paraan kahit hindi ko na talaga alam. Alam nyo, yung naipon ko, 1 taon lang naubos. Bakit? Ang dami palang libro sa seminaryo. No? Alam nyo, kada buwan ang binabasa naming libro, 3. Isang subject pa lang yun, 3 libro. Babasahin. Tapos, isa-summarize mo ng 2 pages. Tapos, gagawa ka ng reflection paper ng 3 pages. Bawat libro. Ilang buwan ako sa seminaryo ng 1 taon? 10. 3 na libro bawat 1 buwan. Ilan lahat? 3 times 10. 30 na libro. Isang subject pa lang. Ubos ang pera. No? Bayad ng board and lodging. Pero magaling ang Diyos. Siya ang kumilos. Magaling ang Diyos. At marami tayong ganitong karanasan, yung hindi mo alam kung paano ka nakaraos. Hindi mo alam paano mo naitawid, paano mo nalampasan, paano mo napagtagumpayan, paano mo nagawa ng paraan, at kung ano-ano pang maraming paano. Pero isa lang ang masasabi natin sa huli, magaling ang Diyos. Magaling ang Diyos. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Jesus. Tinuturuan ang kanyang mga alagad kung paano hihingi ng tulong sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin. Anong title ng panalangin? Ama namin. Diba? Ang galing nun. Nung yung dahil sa Diyos, ang paghuhugutan mo ng lakas, sa Kanya ka rin hihingi ng lakas. Diyos ang gagawing hari at maging ang Kanyang kalooban, sa Kanya ihihingi. Kahit nga yung ating kakanin araw-araw, sa Diyos ihihingi. At maging ang pansariling kasalanan, ihinihingi ng tawad. Ang pagharap sa pagsubok at tukso, idinadasal pa rin dapat sa Diyos. Ito yung panalangin na itinuturo ni Jesus. Isang panalangin na kumukuha ng pag-asa sa Diyos. Sa mga panahong hindi mo alam kung paano. Sa mga panahong hindi mo alam paano iraraos. Paano magtatagumpay. Paano ipapasa. Paano mo makakamit? Ang tinuturo sa atin, manalangin ng Ama namin. Araw-araw. Huwag mapagod. Huwag magsawa. Dahil may awa ang Diyos. At sa huli, ang tanging masasabi natin, magaling ang Diyos. Mga kapatid, ang Ama namin ay isang panalangin na nagpapakita na sa lahat ng ating kailangan, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Nakikitrabaho lang tayo. Kung sasabihin mong trabaho ito ng Diyos, nakikitrabaho lang tayo. Sa Kanya mo huhugutin ng lakas. Dahil sigurado, kapos naman talaga ang ating lakas. Pero sa Diyos tayo huhugot ng lakas para tayo ay mapanatili. Amen? Amen.